At gumamit na tayo ng galamay ng alimango dito. Pero Kuto yung brand. Hey, what's up mga boss? Magandang araw sa lahat. So yun, ang gagawin natin is DE63T. Common issue is oil leak dito sa differential. Kita niyo naman ang oil leak dito. Grabe, naliligo na. Dahil magpapalit tayo dito ng oil seal. So hindi to basta-basta mga boss. Dahil may setup tayong gagawin dito. So dukdukin na natin dito para may palatandaan tayo na tugma doon sa puti na pintura, which is useless naman sa mga ganitong unit. Para sa akin kasi applicable lang yun sa mga may center bearing or mahaba yung propeller or dalawa na yung drive shaft. So ito pala yung ipapalit natin. So bagong nut. Pero sa Pilipinas binabalik lang namin to dahil gastos lang naman, bibili ka pa ng bago. So dito sa Japan kasi mayaman yung mga tao dito. So kung makikita niyo may dala tayong vernier caliper or tinatawag na nogiso sa Japanese dahil susukatin natin tong nakaudlot na pinion shaft mula sa end ng kanyang center nut. So iba-iba naman tayo ng diskarte pero tested ko na to para hindi magbago yung backlash ng ating pinion at ringer at the same time hindi magbabago yung tension or higpit ng ating cone and roller bearing sa ilalim. At yan, kung makikita niyo ang reading natin is 0.5 mm. According kasi sa aking mga na-experience, iba-iba ang clearance nito sa kanyang pinion shaft. Dahil dito sa loob, meron niyang mga shims at bawat unit mga boss, iba-iba ang sukat niyan. Kung makikita ninyo, iba-iba yung inches na nandyan sa ibabaw para makuha ang tinatawag na correct backlash ng ating differential. At the same time, meron din niyang mga shims sa side bearing in relation sa backlash adjustment. Kaya paalala ko talaga kapag gumagawa kayo, huwag niyong higpitan gamit yung ating air impact wrench. Dahil may puruhan ito na masubrahan sa higpit at mag-create ito ng sound na maugong basta ka na kung magdahunog na siya na magre-resulta sa bandaling pagkasira ng ating cone and roller bearing. At syempre magagalit yung customer dahil leaking lang yung pinaayos ngayon para nang may turbo dahil hinigpitan mo masyado. Kaya sinusukat ko talaga at sinishare ko sa inyo dahil napaka-effective ng technique na to. Pero minsan kapag dumaan na sa kamay ng ibang mekaniko, doon na papasok ang magandang mindset mo. Kung baga ba mata-mata, balik tayo sa ginagawa natin. Ayan, so gamit yung flat screwdriver, pinaangat natin yung nakalock na labi ng ating nut sa kadahilanan para hindi masira yung shafting thread. Dahil nasa 300,000 plus na ang odometer nito, I'm sure na masikip na to. Ay gahi, oy, tawa lang god. Siyempre, fast forward natin para sabihing mabilis magtrabaho. At dahil napakasikip, dahil kinakalawang na, ayan, lagyan natin ng piniton or WD-40 sa Pilipinas. Siyempre, hindi umubra yung ating piniton at gumamit na tayo ng galamay ng alimango dito. Pero Kuto yung brand. Hasula. Dahil na place in position na natin yung galamay ng alimango at dito magpapaikot-ikot na naman tayo gaya niyang pagpapaikot niya sa'yo. At fast forward tayo na makawala na tayo sa pagpapaikot niya. Ay grabe na ang hugot nito. So na yan, nahugot na nga natin. Ay hindi pa pala dahil kumapit ka pa. Yan, dito ulit. Fast forward ulit tayo. Baka humaba na yung video natin. At puro hugot yung matutunan ninyo. Finally, bumitaw na siya. At ikaw hindi pa. Siyempre mag-joke-joke din tayo mga boss para hindi naman kayo antukin dyan. Dahil natanggal na natin to, sisikwatin na natin tong oil seal. So ganyan lang pagsikwat mga boss. Tusok dalaligwat, adala, ibot. At yan na yung sinasabi ko mga boss na cone and roller bearing. So hindi siya the same appearance ng stick bearing dahil tapered ang mga roller nito. At siyempre spray din tayo dito para mas malaki yung sales at kikita yung company natin at baka mawaslikan tayo. Pagkatapos nating malinis, ayan, ikakabit na natin tong oil seal. At siyempre lawayan nyo muna para mabilis nating may pasok dito. At kapag na-place in position nyo na, pwede nyo gamitin yung luma kung guma itong gilid niya. Pero kung hindi, wag na lang kasi masusugatan yung ating bagong oil seal. Pwede rin kayong gumamit dyan ng malaking socket at pwede itong ginagamit ko. Ayan, so extension. Pukpukin nyo lang ng martilyo para mag-place in position. At dito mga boss, paalala rin. So ugaliin nyo talagang i-check yung level ng inyong differential dahil kapag mas mababa yan, doon sa kanyang level plug ay may malaking epekto yan sa inyong differential. For example, dito yung level niya, correct level. So dyan siya mga boss. Ayan, makikita ninyo. Itong level na to is patungo dito sa kanyang pinion bearing. So ibig sabihin, medyo nakalubog yung kanyang pinion bearing. Kapag bumaba pa yung level dyan, maaari ito mag-cause ng pagkasira ng inyong pinion bearing. At dito, ikakabit na natin yung pinion flange. Siyempre, lawayan mo ulit para pumasok agad. At dito, gumamit tayo ng socket wrench para pukpukin ito at pumasok yung kanyang spline. At dahil bago yung ating nut, so ikumpara natin yung height niya. So tingin ko, parehas lang naman kung wala pa ko nahalap. At siyempre, ikabit na natin ng mabilisan. At siyempre, paalala, wag na wag kang gagamit ng air impact wrench. Dahil alam mo na, baka batukan ka ng may-ari. Dahil para mo nang nilagyan ng turbo ang sasakyan niya dahil nagdahunog na. At dahil maghihigpit na tayo dito, ayan, so wag nyo ilagay sa may thread dito sa walang thread para hindi ka mahirapan sa pagkabit mo ng bolt nitong propeller. Ayan, so hihigpitan na natin. Gamit tayo ng torque wrench pero hindi na tayo gumagamit ng ilang torque dyan. At matapos nating higpitan ng paunti-unti, ito na yung naging resulta mga boss. Nakuha na natin yung sukat na natala natin kanina. At no doubt na goods na to dahil tested ko na ang technique na to. At syempre, wag nyong kalimutan i-lock yung lip ng ating center lock nut. Ayan, so goods na, lock na natin. At syempre, ikutin natin para maniwala kayo na goods
goods yung ginagawa natin. Pakinggan ninyo. Ayan, so walang ingay at walang alog. So goods yung ginawa natin mga boss. At syempre dahil nag-leaking yung ating differential, huwag niyong kalimutan i-check yung level. So gamit itong 3/8 drive na ratchet, kasya ito dito sa kanyang level plug. At syempre kapag may buho, kulitugo na to na siya mga boss. Ayan, so may kunting oil, kulang ng kunti. Dadagdagan na lang natin to dahil wala naman sa job order na papalitan to. So kung nagustuhan mo ang video na to, paki-share, paki-heart at paki-comment down below sa mga experience mo dito. So that's it, sana may nakuha kayo. Thanks for watching, God bless lahat, see you at the next video.